lumabas na yung video kay Harry Roque, puntahan na po natin. Ako, madaming matutuwa dito. Talaga ho yata. Bang si attorney, si Harry Roque. Talaga yatang napasubo na si Roque, mga kababayan. No? Biruin mo, kailan tumakas si Roque? Buwan ng Marso. Yan, buwan ng Marso. Hindi, mga February. Yan, yung panahon na pinapatawag siya bilang resource person doon sa Kongreso at hinahanapan ng dokumento para doon sa mga pinagbentahan ng mga kalupaan na idinadahilan ni Harry Roque kung bakit daw po instant biglang yaman o biglang taas from 3 million to 65 million yung record ng bank account. Ano po? Tapos nakita natin si Harry Roque Marso 11 o 12 doon sa The Hague kasama ang Vice Presidente at kasama din si Robin Padilla na humaharap sa obstruction of justice. Ano po? Marso 11. From that time, nagbilang na ho ako kasi ang sinasabi diyan is isang taon at kalahati yung posibleng timeline kung ma-approve ang iyong asylum. So ngayon, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January. 10 buwan na yon. February, March, April, May, June. O ngayon, July. No? Kulang 2 buwan, mga kababayan. Kulang 2 buwan, mga boss chief amo sir, bago yung sinasabing 1 year and 6 months daw po, mga boss. No? Kulang ng 2 buwan. Eto na po. Usapang baboy naman tayo. Sabi ni It Wasn't Me. Hindi. Usapang humba. Okay? Kasi po talagang bukod po sa napasubo, subong-subo na po si Roque, mga kababayan. Talagang mismong kinukumpirma na ni John Vic Remulla, SILG, na yung asylum ni Roque ay deny po, mga bossing, at hindi pinayagan. Rejected. Ito bang si attorney, si Harry Roque ho, alam ko, ano ho ba siya? May info ba kayo talaga? Kasi may mga lumulutang sa social media na na-deny na ho yung asylum niya. Totoo ba to? Yes, nasa Vienna siya. Meron na kaming communication. So, hindi na siya nagtatago, but anytime, pwede na namin siya kunin. Ganun ba? So when you say Sabi, hindi nagtatago o nagtatago? Pero anytime, pwede na naming, nako po, humaba na ang tubo si Roque. Baka talagang meron na naman pong susunod na araw na iiyak na naman ang mga DDS. Kasi po, ito si Roque ang nagpauso po nung laban ng kasamaan at kabaklaan. Ano sabi ni Roque? Hindi kabaklaan yun. Laban ng kasamaan at kawalangyaan. Yun yata yung sinabi ni Roque. Siya yung nagpauso nun eh. At idol na mga DDS yan. Lalo na po kapag sinasabi ni Roque, hala, sige, lumabas na kayo ng bahay. Pumunta na kayo sa EDSA. Tapos sila nandoon lang. Sa mga pinagtataguan nila, nandoon lang sila sa kanilang bahay. No? Ang pinapasugod yung mga DDS. Siguro, napansin na ng mga DDS, lang yato mga to, papasugurin kami, tapos sila, nandun lang, naka-aircon sa kanilang bahay. So, hindi na siya nagtatago, but anytime, pwede na namin siya kunin. ganun ba? So when you say anytime kunin, how soon do we expect? At saka ano hong progress ngayon na investigation? Human trafficking ang kaso niya eh. So, we will check again kung issuing red warrant para sa kanya, red notice. Once May red notice na. Aray ko po. that is issued, then we have available na siya para kunin talaga. Okay, human trafficking. Ito yung sa kaso pa dito sa Congress, Kunin na talaga kung may red notice na. di ba? When he testified. Dapat sinabay mo na doon sa pagkuha, pag-aresto. Kasi hindi na naman po natin may iwasan
kagaya ng mga kababayan natin, eto ka na naman, John Vic, press con ka na naman. Tapos hanggang sa mauudot, hanggang sa tatagal yung oras, panahon, wala na namang mangyayari. Dapat, sabay na lang, bago niya ibalita. Yun kasi yung mga naunang nangyari kay John Vic, mga bossing. Hindi naman tayo bumabati ko sa kanya. Kaya lang, napapansin na po siya ng ating mga kababayan na press con muna, tapos sasabihin ganito, and then, lalagpas yung panahon, wala na namang mangyayari. Sabi ni Tito Cas, Idol Mark, baka di nila makilala si Roque kasi balbasarado na yun at long hair na. Ano yun? Si Alan Peter Cayetano, sir. Si Roque, kasi tayo mga Pilipino, merong mga Pilipino ho, mga boss, no? Na talagang kahit anong patubo, yung ganyan, yung balbas, hindi talaga tinutubuan ng balbas, no? Yung iba gusto talaga maging balbasarado, pero ayaw, hindi lumalabas. Tingin ko, si Roque, yun yung type ng ng Pilipino na konti yung balbas. Alam nyo, ang kate. Ang kate lagi, tapos ayan. 'Di ba? Tsaka yung tipo bang pag-ahit mo pa lang isang araw, kinabukasan meron na ulit. Ganyan ho yan, mga bossing. Tapos, tingin ko nga si Alan Peter Cayetano, ganun din na Pilipino, yun, less balbas eh. Nagulat na lang ako, kapal na agad ng balbas. No? Bumagay naman ho, mga bossing, kay Alan Peter Cayetano. At hindi na siya niloloko ng Petra o hindi na siya inaalaska ng Petra dyan sa comment section. Di ba? Bagay yung kay Peter Cayetano, tapos parang kinulayan pa ng kulay itim para mas tumingkad. Tama ho ba? Related doon? Ayun yung sa Banban ba? Sa Naalala ko. Tarlac, yung Oo, Pogo. Tarlac, yung Pogos. Di ba yung iniimbestiga pa noon nila Senator Sherwin at saka ni Senator Riza? Tama. Kasama sa Sabi sa inyo sabi sa inyo mga kababayan, bumagay talaga kay Alan Peter Cayetano yung balbaso. Tingnan mo, sabi ni Anton Reyes, nagmukhang burat si Alan. No? Kasasabi ko lang na hindi na inaasar, niloloko si Alan Peter Cayetano ng Petra, nagmukhang ano pangalan? Pura bida loka naman daw ho. board, corporate council at board of directors. Parang Oo. ko dun hazy yung sa akin yung details, pero para doon Yeah, So when you say anytime he could be di ba, mako-call back dito, wala ko kayo nakikitang legal obstacle in terms, kasi alam niyo ho kasi ang Europe very particular sila sa human rights ng bawat tao, di ba? Very difficult to deal with. Oo, kaya nga difficult, but very sila Oo. procedural na Yan, kaya nga. they throw roadblocks along the way. Oo. So, yun yung tingin ko nga nagiging parang di ba, somehow sinasabi niyo roadblock. Pero for now, you feel you can be successful in getting him to return to the I think country? so. I'm pretty confident makukuha natin sila. Okay, so at least that's good news at least may bago tayo. Good news daw. Good news ang pag-uwi ni Roque. Pero lalo na yung may mga obstacle na ganyan, may mga obstruction o may mga block doon sa pag-uwi ni Roque, huwag ka pa sisigurado. Kasi baka mamaya, any moment na nakakuha na naman ng pambuta si Roque para hindi ho umuwi. Di ba? Tapos yan, naibalita na ni John Vic Remulla, mapuputukan na naman siya. Kaya kailangan sigurado po na may uuwi si Harry Roque, mga kababayan. Ano naman magiging masaya naman si Roque dyan No? Magiging masaya naman si Roque, mga bossing Chipamo sir. Biruin mo. Yung idol niyang si Tatay Digong nandoon na, nasa Oblo na. Sila Mike Defensor nandoon na sa Oblo na. Hindi ka nag-iisa. Di ba? Tsaka magiging masaya si Harry Roque dyan, mga bossing. Bakit? Yung hilig niya na magpa-topless ng kapwa lalaki
doon po, hindi na hindi na tipo bang, tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Hindi na der pa. Yun, rekta pong nakatopless na. At kung sakali naman po, si Roque ay kinakailangan ng makakausap, madami pong makakausap doon, mga bossing. Oo, madaming makakausap si Harry Roque doon sa loob po, mga kababayan, no? At kung medyo princess type si Roque, nako po, prinsesa din siyang maituturing doon sa loob ng kulungan. At si Yayaning, sabi ni Yayaning, shout out Mark, simba na. Ano po ba ngayong araw? Wala pa, Huwebes pa lang ho ngayon. At saka tsaka sa Lunes pa ang balik namin diyan sa Cayman. Ano po, Yayaning, Tsaka madami doon tubuan. Oo, yung tubo na lilinisin nila. Ayan, no? Yung tubo na lilinisin, no? Kasi sa loob po ng kulungan, ang mga preso, siyempre, ang naglilinis po ng kasillas, kubeta, sila po yung naglilinis ng mga lababo diyan. Yung mga lababo, yung mga lababo do, may mga tubo po sa ilalim. At ayun, bahala na po si Roque ang maglinis ng tubo doon sa loob ng kulungan pag naibalik na po ng Pilipinas. Baka yung mga magiging kakosa niya doon, tuwang-tuwa kay Harry Roque. Bakit po? Siyempre, siyempre Harry Roque yan. Di ba? Hindi, tsaka yung iba doon, tigang na po sa pakikipag-usap. Well, gusto nilang lagi silang may nakakausap na galing po sa labas. Di ba? Makwentuhan sila, ng mga istoryang galing sa labas. Di ba, mga kababayan? At tsaka, naku po, magbaon na din po si Roque ng pampadulas. Yun, lotion. O kaya oil o langis. Bakit Mark may lotion, langis? Siyempre doon sa loob ng kulungan, meron pong mga doon. Meron pong mga masahihan. Di ba? Yan. Kung papamasahe si Roque, di ba? Uy, masahihin mo ko. Ganyan, sa likod. Para doon po, yung langis, mga kababayan. Kayo kung ano-ano ang iniisip ninyo. Iwan na natin si Roque, hanggang sa bumalik ng Pilipinas si Roque.